Noong 2024 NBA Draft mga idol, kinuha po ng Atlanta Hawks si French forward Zachary Risacher bilang first overall pick ng draft. Medyo naging mahina po yung resulta ng draft na ito kasi ang masasabi mong pinakamalakas na player na rito so far ay si Steph Castle, in which malakas na player siya pero hindi pa naman siya superstar na superstar level talaga. Actually, yung draft kasi na ito ay walang parang Wemby or Cooper flag na alam mong siya ang siguradong number 1 pick kahit ilang buwan o taon pa bago yung mismong draft. Pero yan nga, si Risacher ang kinuha ng Atlanta at hindi maganda ang pinakita niya rito. Sa 2 taon niya sa Hawks, nag-average lamang siya ng 11.1 points, 3.7 rebounds, and 1.2 assists per game. Hindi pang number 1 pick ang mga numero na ito, lalong-lalo na hindi pang superstar. Sabay noong nitong nakaraang playoffs, halos hindi siya ipinasok ni coach. Kaya ayan, tinrade na lang din siya agad ng Atlanta para sa player na masigurado sila sa production. Ang bilis mainip ng Hawks at ang aga nilang nag-give up sa first overall pick nila. Yung trade nga po na ito ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. 3 teams nga po ang involved sa trade na ito kung saan nakuha ng Dallas si Risacher sabay top 55 protected na second rounder ng 2027 draft. Then ang makukuha naman ng Atlanta ay sina Lu Dort pati Ryan Nembhard. Then ang makukuha naman ng OKC ay 3 second round picks. Now pag-usapan muna natin mga idol yung OKC kasi para sa akin napaka-solid move po ito kung asset management lang ang pinag-uusapan natin. Yes, si Dort ay isang top defender nila at panigurado kailangan nilang maghanap ng papalit sa kanyang role. Starter to si Dort Sabay grabe kung dumepensa, mapanakit pa nga minsan at malamang ay masakit din sa parte ng Thunder na mawala si Dort sa kanilang team. Pero pwede naman kasi bitawan kagad ng OKC to bago pa yung free agency ngayon Though in-accept ng OKC ang team option niya na 17 million, sabay tinrade na nga siya ngayon. Kaya imbes na umalis lang siya ng walang kapalit, nagkaroon pa ng 3 second rounders ng OKC. Doon pa lang ay goods na talaga sila Panalo na yung OKC sa part na iyon, pero hindi lang yon, nakasave na rin sila ng total of $224 million sa pag-trade kay Dort kasama pa yung pag-trade nila kina Isaiah Joe at Aaron Wiggins. Tipid tips po ang ginawa ng OKC mga idol dahil sa trade at yan nga po ang nangyari. Then sa Dallas panalo rin sila kasi nakakuha sila ng 21-year-old na top prospect tapos ang pinamigay lang nila ay si Ryan Nembhard na undrafted player last year sabay isang second round pick. Panalo na rin talaga yan. And yes, hindi naman din star player currently si Risacher at baka hindi talaga pang number 1 pick yung talento niya. Pero siya ay 6'8 and a half na wing player idol na sa edaran din ng star player nila at yung number 1 pick din sa sumunod na taon na si Cooper Flag. At for sure ay sila ang 2 wings of the future nitong Dallas. Pwede pang magdostong si Risacher if ma-develop niya yung shooting niya, sabay tres naman si Flag, diba? Instant talent ang nakuha ng Dallas ng kakarampot ang binibigay. Partida, may mga players pa sila like sina PJ Washington at Daniel Gafford na nilalako rin nila sa ibang mga teams gawa nung rebuilding team na nga rin sila at hindi na nila kailangan gaano ng mga veterano. Pero hindi pa nila naisama sa trade yon para matrade pa sa ibang mga teams. Solid na solid talaga mga idol para sa Dallas. Then ang Hawks nga, ayun, medyo kakaibang galawan nga rin to na nag-give up sila sa kanilang prospect kahit 2 years pa lang to sa liga. Not to mention na first overall pick pa. Kadalasan kasi hindi ganito yung nangyayari kasi hulaan nyo kung sino yung player na ito Sa unang taon niya sa NBA, 5.3 points per game lang siya. Sa pangalawang taon naman, 6.8 points per game. Umangat pero kakaunti lamang. So kung dyan ka lang magbabase, baka isipin ninyo na magiging trash ang player na ito sa kanyang karera. So sino kaya yan? Bigyan ko kayo ng 3 seconds. Si CJ McCollum yan mga idol. Nagpadayon lang ang Portland sa kanya at sa kanyang pangatlong taon, lumobo sa 20.8 points per game ang average niya at siya rin ang nanalo bilang most improved player nung season na iyon at na-establish din niya ang pagiging backcourt partner ni Damian Lillard sa Portland dati. That's why yan din ang rason kung bakit hindi ka dapat nag-give up sa mga prospects mo. Malay mo, biglang nag-improve na pala si Risacher at ma-realize niya yung potential niya rito sa kanyang pangatlong taon sa liga. Pero yun nga, Dallas na ang magbe-benepisyo nun kung sakali. Ang nakuha nilang main player ay si Lu Dort na solid, mahusay na defender mga idol. Isa sa pinaka-the best mameste sa liga panigurado pero ako personally, hindi ako willing na i-give up ang first pick ko para sa kanya. Yung sitwasyon din kasi ng Atlanta ay hindi yung parang Boston dati na kailangan lang ng mga kakaunting pieces para magkampiyon at naging sina Jrue Holiday at Porzingis yon. Parang ganyan kasi ang nangyayaring sitwasyon ngayon sa Hawks Pero si Dort naman ang kinuha nila at yun nga, I don't think na missing piece pa ang kailangan nila ngayon kasi sa tingin ko ay hindi pa sila contender level talaga. Pero malay natin, di ba? For sure, lumakas ang Hawks kasi may veterano sila na consistent at ang price to pay ay kailangan nilang bitawan ang kanilang young prospect. Wala, ganun talaga.
Let's see na lang din syempre kung matutulungan ni Dort na ilagay ang Hawks sa contender status dito sa Atlanta. And let's see rin kung itong si Risa Shea ay magde-develop sa Dallas. Kaya ano po masabi nyo sa trade na ito? Sino yung nanalo sa kanila? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.